Nagsimula ang kwento sa inner monologue ng bida at sinasabi nito na ang buhay niya ay walang patutunguhan at ang lugar na kanilang kinalalagyan ay isang imperno at wala siyang mapagpipilian kundi manatili sa mala-impernong lugar na ito. At lumipat ang eksena na kung saan makikita ang bangkay ng isang lalaki na may butas sa kanyang tiyan at iba pang taong nakabulabta at hati-hati ang katawan at may makikita na may isang babaeng samurai ang humihingi ng tulong pero makikita na naputulan siya ng braso na kanyang kinabigla. At may isa pang lalaki na humihingi din ng tulong habang pinapalabas niya ang kanyang kuryenteng kapangyarihan pero agaran nitong nahati sa dalawa at may isa pang lalaki na nahati ang ulo sa dalawa at may isa pang lalaki na nahati sa dalawa. Dahil sa pangyayari na yun ay napasigaw ang bida at sinasabi na wag silang tumakbo ng mag-isa dahil sila ang uunahin ng halimaw habang sinasabi sa isang babae na pahintuin niya muna ang halimaw ng ilang segundo. At agaran naman itong ginawa ng babae at makikita na din ang halimaw na kanilang kinakalaban at ito'y di na makagalaw dahil sa naging yelo na ang paanan nito pero sinabi ng babae na bilisan nilang umaksyon dahil di niya ito kayang patagalin pa. Dahil sa sinabi niya ay may dalawang lalaki ang agarang humanda para atakihin ang halimaw habang silang dalawa ay nagtatalo pa kahit na ganon ay mabilisan sila na umaksyon at pinutol nila ang braso ng halimaw dahil doon ay napasigaw sa sakit ang halimaw. Dahil sa naging reaksyon ng halimaw ay nakita ng ibang tao na pagkakataon na sugutin ang halimaw sa pag-aakalang mapapaslang nila ito. Pero sumigaw ang bida at sinasabi na tigilan nila ang kanilang ginagawa at masyadong silang padalos-dalos pero huli na ang bida dahil may agarang tumubong mahahabang galamay sa naputol na braso ng halimaw dahil doon ay agarang inatake ng halimaw ang mga taong papasugod sa kanya dahil sa ginawa ng halimaw ay makikita na lahat ng taong sumugod sa halimaw ay agarang nahati at agarang namatay din. Dahil sa pangyayari na yun ay napatulala na lang ang iba pang tao sa kanilang nakita pero sinabi ng bida na umatras sila at siya na ang bahala sa halimaw habang naghahanda itong umatake. At mabilisan itong umatake pero nadepensahan ng halimaw ang ginawa niyang atake dahil doon ay ang bida naman ang dumadepensa sa atake ng halimaw habang inaanalisa na ang halimaw at kung gaano katigas at kabilis ang galami nito at kung magpapatuloy pa ito ay tsak na siya ay mamamatay at kailangan na niya itong tapusin agad. Dahil doon ay inactivate na niya ang kanyang skill na heist dahil sa kanyang ginawa ay walang kapagod-pagod na naiiwasan na niya ang galami ng halimaw at agaran siyang nakalapit sa halimaw na kinabigla naman ng halimaw. Dahil doon ay napilitan ng halimaw na ilabas ang kanyang tinatagong alas at bumukas ang mata nito sa ulo niya na parang Triclops sa Dragon Ball. At dahil sa ginawa ng halimaw ay bigla nagkaroon ng bilog na ilaw sa mukha ng halimaw at ito'y nagpakawala ng isang malakas na atake dahil doon ay kinabahan ng kanyang kasama at iniisip na nasawi na ata ang bida dahil sa atake na yon. Pero makikita na ang bida ay nakatalon pala at naghahanda itong muli para atakihin ang halimaw dahil doon ay kinabahan ng halimaw sa bida pero inactivate ng bida ang swordlight niya at agaran niyang hinati sa dalawa ang halimaw. Dahil sa pangyayari na yun ay pinuri siya ng kanyang kasamahan at nag-notify ang system at sinasabi nito na natapos na nila ang kanilang mission. Dahil sa system notification ay naging panatag na ang bida at binalik na niya ang kanyang armas at sinasabi na kunin na nila ang nakikita nilang soul at magpahinga muna sila bago magpatuloy. At makikita ang iba pang katawan ng tao na putol-putol na dahil sa halimaw at sinabi ng isang lalaki na ang mga taong namatay agad ay ang kanilang mga long-range na kasama dahil sa kanyang sinabi ay sinabi naman ni Wade na ano pa nga ba ang aasahan mo sa isang may isip na halimaw syempre uunahin nito ang mga taong magpapahirap sa kanya at pinupuri niya din ang bida sa kanyang ginawa. Pero di ito pinansin ng bida at sinabi na bilisan nilang magpahinga at kailangan na din nilang umalis agad pero may isang sandata ang sumaksak sa likuran ng bida na siyang kinagulat niya at ng kasamahan niya pero makikita din na may dalawang tao ang pumunta sa kanilang likuran. At makikita na natin ang umatake sa kanya at nagpapasalamat pa ito sa bida dahil kung di dahil sa kanya ay siya ay di makakarating sa kinalalagyan niya ngayon pero agaran itong hinawakan sa mukha ng bida at sinasabi na papatayin kita dahil doon ay tinawag ng lalaki si Wade dahil sa ginawa ng lalaki ay agaran naman naghanda si Wade at agaran niyang pinutol ang braso ng bida na kinabigla naman ng bida at may dalawa pang lalaki ang sumaksak sa likuran ng bida. Dahil sa pangyayari na yon ay napaluhod na lang ang bida habang iniinda ang sakit at tinatanong ng bida kung bakit nila ito ginawa sa kanya at sinagot naman siya ni Wade at sinasabi na di ba obvious na gusto namin paghatian ng mga soul na mayroon ka at di naman na din namin kailangan ang tulong mo. Dahil sa sagot ni Wade ay napangiti ang bida at sinasabi na sa tingin nyo ba ay kakayanin nyong makausad sa lugar na ito gamit ang inyong mga skill at magiging katulad ko lang din kayo na mamatay din.
Pero sinabi lang ni Wade na madami na siyang pinagsasabi na kung ano-ano at nung napalingon ng bida ay nakita niya ang dalawa niyang kasamahan na nasawi na ito at inaasar pa ng dalawang lalaki na pumaslang sa dalawa ang bida. Dahil doon ay nagulat ang bida habang inaasar na siya ng lahat ng lalaki at nung nakita ng isang lalaki ang pagiging tahimik ng bida ay nagtaka na siyang hampasin ito sa ulo pero iniisip ng bida na bakit magiging ganito ang katapusan ng kanyang buhay. At nung aatakihin na siya ng lalaki ay bigla na lang na sumigaw ang bida at kinagat niya ang lalaki sa leeg dahil sa ginawang aksyon ng bida ay kinagulat ito ng iba pang lalaki at dahil doon ay inutusan ni Wade na agaran nilang paslangin ang bida dahil doon ay naghanda na silang atakihin ang bida. Pero mabilisan lang silang pinagpapaslang ng bida pero may isang lalaki ang sumaksak sa likuran ng bida pero agaran naman niya itong pinaslang pero may isang lalaki ang nakapumutol sa isa pang braso ng bida. Dahil dun ay pasugad na umatake si Wade sa bida at agarang pinutol ni Wade ang ulo ng bida dahil dun ay tumilapon ang ulo ng bida sa kanyang katawan at nahulog sa lapag. Dahil dun ay minura siya ni Wade at sinasabi ni Wade na pinahirapan pa siya nito kahit na mamamatay na lang siya pero tinanong ng isang lalaki kung patay na ba talaga ang bida at sinagat ito ni Wade at sinasabi na syempre dahil wala na itong ulo sa kanyang katawan. Habang nag-uusap pa ang dalawa ay iniisip naman ni Wade na di patas ang mundong ito at bakit ganito magtatapos ang buhay niya at nagdilim ang paligid at biglang minulat ng bida ang kanyang mata at nagulat at bigla siyang nagalit dahil kahit kapatayan ay ayaw pa ibigay ng lugar na ito.